What's up mga tropa? So for today's video, sasagutin natin ang inyong mga frequent questions sa ating previous video na BPI Personal Loan, how to apply BPI Personal Loan. So ngayon, itatakal natin yung mga katanungan nyo ng mas mabilis dito sa ating video na ito. Pero bago yan, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell. So first question, good day sir, if self-employed, no credit card yet? Yes po, possible po tayo ma-approve kahit na wala po tayong credit card. Kasi ako rin po nag-apply ako nang wala akong credit card. Then possible po yung 500k, depende po sa inyong salary. So mag-vary pa rin po yung approval dun po sa credit approver. Pero makakapasok po yan. Next question, good day, already approved na po yung personal ko kaso wala pa din po yung documents ko for signing of contract. Usually po yung signing of contract is tumatagal po ng 2 to 3 weeks. Or yung sa akin po kasi parang 1 week lang nakuha ko na agad yung signing of contract. Pero much better po na gawin is i-call nyo na po yung hotline na 0288910000 for follow-up. Next question, intay ng tawag. Yan, hiningin documents. Ayun guys, mas maganda na mag-send na agad tayo and lagi natin i-check ang ating Gmail or ating messages para maging updated tayo sa ating personal loan application. So pag ganyan, dapat mag-send po agad tayo para mas mabilis po ang ating process. Sir, magkano ang interest? Ang interest lang po ni BPI personal loan monthly is 1.20% lang, so napakababa niya lang guys. 1.20% lang po ang interest sa BPI personal loan monthly. So yun. Next question na tayo guys. Paano po kung kasambahay ako? Wala akong water bill, or kung wala po kayong water bill, baka meron po kayong any utility bill or yung sa bill po ng inyong bahay kung saan po nakalagay ang inyong address. Much better po na tugma dapat yung address natin sa mga ID natin sa ipapasa po nating utility bill para wala po maging problema sa pag-apply po natin. Pag pupunta po mismo sa bank, ano requirements, pwede ho yun punta sa bangko. Usually po mas recommended po nila na sa online po tayo mag-apply, except kung nakakuha po kayo ng promo code. Kasi yung mga nakakuha ng promo code, usually pinapapunta po sa bangko. Yung requirements naman po, yun, same lang po na nakalagay sa online. May idea about sa promo code. Ayan na nga po yun. About sa promo code guys, ayan, kapag po nabigyan kayo ng ganyan, sure ball na po yan na maa-approve ang inyong application. So usually yan, pinapadiretso nila sa bangko or minsan sa online lang. So enter nyo lang po dun yung promo code. Paano po pag payment after ko kasi mag-loan? Okay, so for payment naman mga katropa, nag-auto debit po tayo dito. So kung may, yung sa savings yung nag-auto kaltas po yun, depende po kung kailan po yung payment date or due date ng inyong personal loan. Next po, may nag-text sa akin from BPI saying na I can loan up to 3 million. Tapos ayan, yun sa mga promo code guys, yes po, auto-approve na po yan kasi sila na po ang nag-offer sa inyo. Pero yung loan amount is subject for approval ng credit verifier. Depende po sa inyong salary range. Next, nag-apply po ako last month, tapos may tumawag po sa akin kanina, nanghingi po ng 3 months payslip. May chance? Yes po, may chance po. Since nanghingi po sila ng additional documents. So, possible po na mabigyan po kayo ng pagkakataon na ma-approve po ang inyong application. Ang kinagandaan po dito sa BPI Personal Loan is napaka-bait po nila na mataas yung high chance of approval. So, next, so, pwede po ba yung kahit wala kang BPI account sa kanila pwede mag-loan? Yes po, pwede po tayo mag-loan kahit wala po tayong BPI account, pero encourage pa rin po ni BPI na gumawa po kayo ng account sa kanila. Kasi para mas madali po yung auto debit deduction. Ayun po. Next question, what if yung COE na nasubmit mali imbis na for loan application nakalagay for motor loan? Pwede pa ba baguhin yun? Yes po, pwede pa po. Para po mabago nyo yung documents na nasa inyo is i-resend nyo lang po doon sa provided email na binigay sa inyo ni BPI. And also, mag-call po kayo sa kanilang hotline na 0288910000 na nag-send po kayo ng panibagong documents. So ito naman po, hindi na ako pinadala nila sa email ko ang loan documents at pinirmahan ko gamit ang BPI DocuSign. Yes po, pwede po yan. Mas mabilis po yan. So, kahit po DocuSign lang, goods po yun. And after nyo po siya mapirmahan yung loan documents, maghintay lang po kayo ng 1 to 2 weeks and ma-disburse na po sa inyo ang inyong loan proceeds. Next question, approve yung personal loan ko worth 50k kaso nakalimutan ko yung nominated bank. Ilang days po antayin ko boss para sa contract signing? So ganyan, usually nga sabi ko kanina 1 to 2 weeks mga katropa.
Tapos, kung nakalimutan mo yung nominated bank mo, pwede ka naman mag-ask sa BPI hotline. Next, hello po, I would like to ask if there's a chance to postpone the payment of loan for like 1 to 2 months. I think, hindi ko pa po kasi siya natatry na hindi makapagbayad in a month. Pero I think generous po si BPI. Kasi ako, natry kong ma-delay ng payment parang 3 days pero wala po siyang additional interest. How to pay personal loan from BPI app? Which biller should I select? Bali, hindi nyo na po need mag-select ng biller to pay the personal loan from BPI app. What you need to do is to just put amount in your savings po. So, nag-auto-deduct na po siya. Next, meron pa rin po ba confirmation na ando na sa preferred branch yung loan document? Yes po. Usually, nagko-call. Yung na-experience ko is call and text. Call and text po sila na pwede nyo na po puntahan sa preferred branch nyo po para po mapirmahan yung inyong loan documents. Pwede ba turn down ang loan approval pag maliit ang approve amount pag di pasok sa need mo? Yes po, pwede nyo po siyang hindi ituloy yung loan application nyo. Paano po ba yun? Huwag nyo lang pong pirmahan yung contract documents. Yun po ang pinakano. Idol, pwede ba tong payslip lang ang ipasa kahit wala ng ITR or COE? Yes, Idol, pwede. Kasi 3 naman ang option dyan sa documents na required nila niyan. Pwedeng payslip, pwedeng ITR, or pwedeng COE. So, pwede yan. Next question. Automatic na po ba mag-credit sa savings account kahit di naman sila nang hingi? Yes po, lalo na kung meron po kayong BPI savings account. Yes po. Lalo applicable to usually sa mga binibigyan ng promo code. Kasi yung mga binibigyan ng promo code usually is mga BPI customers or may mga BPI accounts. Ma-approve po kaya ako first time ko mag-loan and unang apply ko is 120k agad. Around 30k naman gross income ko. Possible po siya since usually ang mga bangko kasi nagbe-base sa times 3 or yung iba bangko minsan nagbe-base sa times 5 ng inyong salary. So 30k times 3 is 90k. Times 5 is 150k. So medyo pasok pa naman. Pasok po yan. Next, paano naman ang lock requirements ng zip file sa BPI? Pinapasa ulit ang requirement at dagdag pa na requirement per zip file only lang. Ibig sabihin po niyan, yung mga documents nyo po pagsasama-samahin nyo lang. So usually, nakakapag-zip file po tayo through laptop or computer. Pero meron din naman pong mga application sa phone na nakakapagpa-zip file or na pagsasama-sama yung mga documents natin. Nag-approve ba sila ng yes po, nag-approve naman po as long as ang yearly annual salary nyo po is 180,000. Paano po ba yun ma-compute? Yung salary nyo po, i-times yun lang sa 12. Tapos, kung meron po kayong mga 13-month, isama nyo na rin po doon. Kailangan po ba talaga magbayad ng 3K kapag mag-apply ng yes po, kasi yung 3K po, hindi naman po siya yung bayad talaga na makakaltas sa'yo. Yung 3K po is for opening of savings account po sa kanila. Since yun nga po, sabi ko kanina, ini-encourage po nila na yung mga mag-a-apply ng personal loan is my BPI account para mas madali po yung process. Sir, if i-deduct po yun ni BPI na payments, ang account ko po kasi is salary account po, bali every 15 and 30 ang sahuran. Yun di ba ang mga araw na madededuct sa akin? Hindi po. Depende po dun sa due date po ng inyong personal loan. Usually, nagbe-base sila dun sa due date kung kailan nyo natanggap yung loan proceeds. Yun po. Hello po sir, paano pag dito ka sa abroad, paano mag-sign sa loan mo? Yun po, yung iba po pinapayagan na po nila mag DocuSign or yung e-sign, e-signature. So mag-send lang po sila sa inyo sa email ng inyong contract loan and then i-revert back nyo lang po sa kanila na may pirma nyo na yung loan documents. Hello po, saan po pwedeng matrack yung BPI loan? Meron po kasi silang binigay na ref number. Salamat and God bless. Kapag po ganyan, Manlapas, Santos, mag-call po kayo sa kanilang hotline 02-8891-0000 para po ma-update or ma-follow up nyo po yung inyong BPI loan po. Hello po, it's me again. I got approved yesterday and I got the new message na ipapadala daw nila sa branches news ko. How many days kaya po pwede magpunta sa selected branch and what are the requirements po? Kapag po napadala na po nila yung loan documents, no need to bring any necessary requirements. Magdala na lang po kayo ng ID nyo as proof of verification and then
much better po na pumunta na po kayo agad para mabigay na agad yung loan proceeds. Kapag tumawag ba sila, sir, may pag-asa na ma-approve? Yes po. Kasi syempre, nag-exert sila ng effort sa inyo to reach you out. And then, ayun, mataas ang chances niyan. Basta maging true ka lang sa mga isasagot mo dun sa magtatanong sa inyo. Pwedeng walk-in. Usually po, mas encourage po nila na through online. Kasi through online process po talaga si BPI personal loan. So, yun po. So, next question, mga tropa. So dito pala sa BPI personal loan guys, sobrang ganda nito and sobrang bilis lang ang process lalo na nung nag-try ako kasi medyo onti pa yung applicants. So next, ask ko lang, pwede bang makulong kung di ka makapagbayad dyan? Hindi po, pero syempre magkaka-record ka sa NBI if ever man na idemanda ka ni BPI. So ayun, pero hindi, ito po tatandaan natin, wala pong nakukulong sa mga umuutang. So yun guys, if you have further questions, don't forget to comment and don't forget to like, subscribe and hit the notification bell para mag-updated kayo sa mga videos. Maraming salamat and paalam.